Guys, papakita ko sa inyo magkano ba sinasahod ng mga Japanese dito. Che-check natin mismo yung website kung saan sila nag-a-apply para makumpara natin kung parehas ba yung mga rate sa mga agencies at rate sa mga job listing. Ito, pakita ko sa inyo. So, ito yung website na palagi kong ginagamit pag naghahanap ng mga trabaho. Nakaset na siya sa Kansengen. Search na lang tayo kung anong meron. Tingnan natin yung mga meron dito. Ito yata yung mga pinakabagong post na trabaho. Security, event security, one. Ito naman, ito, sorting, labeling, inspection, warehouse management, receiving. Ito, pwede natin ito tingnan na. Kasi ito yung mga tipong trabaho natin mga Pinoy dito sa Japan eh. Tingnan natin magkano. So, Amazon pala siya. Kano yung sahod? 1.8 per hour. Up to 250 yen yung per hour nila. Check naman natin yung requirements. So, requirement information. No resume required. Applying with a friend is also welcome. So, di ba? Sila na sinabi ko sa inyo, di ba? Walang resume na kailangan dito. Isipin nyo, boy, Amazon na to. Feeling ko not bad naman yung sahod na to, considering yung rate na. So, ito pa yung mga requirements ha. No educational or work experience required. Ito yung sinasabi ko. Hindi kailangan ng mga experience. Sobrang daling maghanap ng trabaho dito. Yung tipong requirement wala. Yung trabaho na maghahanap sa'yo. So, anyway, tingin pa tayo ng iba. Ito lang yung mga typical na trabaho na pinapasukan ng mga Pinoy dito. Kaya yun lang titignan natin. Tulad nun, yung mga parang factory, sorting. Hanap tayo mga gemba naman. Ano to? Sorting rin. Ang dami ng mga sorting at labeling, no? Ito, tinan mo, sorting, labeling, inspection, starring. Sobrang dami ng mga ganun trabaho, guys. Ito, guys, maghanap naman tayo ng gemba. Para makarelate naman tayo lahat. Tingnan natin dito. Saan ba yung gemba? Professionals and others. Parang feeling ko ito yata. Ito na nga. Ito na nga. Gemba, boy, oh. Construction, building, civil engineering work, light work, logistics. Ito, guys, sinort ko na lang sa pinakabago para makita natin yung mga latest na trabaho, ah. Earn 400 yen. 115 days of annual leave. Bonus twice a year. Automotive mechanic naman ito. Matatas rin yung mga sweldo pala ng mga to. 330 to 493,000 yen. Kaya lang balang mag-convert dyan ah. Tingnan natin yung mga mismong gemba, yung mga construction. Ito guys, check natin tong gemba na to. Kasi sabi niya, oh, don't end up with a net income of 200,000 yen. Turn your skills into a monthly income of 500,000 yen. Totoo kaya to. Tara, check nga natin. Pero ang mura talaga ang 200k dito. Sa totoo lang. Parang hindi sulit mag-work ng ganyan para sa akin. Ito, tingnan natin mga kailangan nila. Ay, daily wages muna. Sige. Daily wages from 19,500. Monthly wages, 400k. So, not bad. Saan yung sinasabi ng 500k dito? Baka sa mga bonus na siguro yun, no? Each job takes about 4 hours. So, magkakaiba yung mga site, no? Parang palipat-lipat kayo. But even if finish early, you will not stock a single yen for your salary. So, okay lang kahit matapos kayo maaga. Ayun pala, yung isang trabaho is 6.5. Di ba 4 hours ang trabaho? Bali magiging 12 hours yung trabaho mo, boy, bago makuha tong 9,500. Parang masyado na ata mabigat. Anyway, ano yung mga kailangan ba? Tingnan natin yung requirements nila. Okay, ito na naman, no? Resume required, salary increase available, di ba? Sabi ko sa inyo, wala na mga resume na kailangan dito. Sa interview na nila malalaman kung marunong ka mag-Japanese o hindi at kung kailangan ba. Typically naman kasi sa Japan, yung mga interview, tatanungin ka lang naman kung ano yung mga nating trabaho mo nun at kung yung ano yung availability mo, yung experience naman, matututunan naman yun sa trabaho. So, ayon sa kanila, working 5 to 6 days a week, kikita ka ng 400 to 600k yen a month. Pero kung base na natin dun sa numbers kanina, 4 hours yung isang gemba, kailangan mo magtrabaho ng 3 gemba which is approximately 12 hours. Although, naniniwala ako dun sa mga time na mabilis matapos yung trabaho. Minsan 2 hours lang or wala man. Makukuha mo pa rin yung fully paid, walang bawas. So, yun guys, nakita nyo naman kung gaano kadali maghanap ng trabaho dito sa Japan. Kaya pinupush ko talaga sa inyo na kailangan makuha nyo at least long-term resident para free kayo maghanap ng mga trabaho na gusto nyo. Ako nung nagsasabi sa inyo yung trabaho na mismo maghanap ninyo. Gamatin eh.